Nagsimula ang kwento sa Grand Square ng Imperial Palace kung saan ang Emperor, na nakaupo sa isang mataas na dais sa ilalim ng sikat ng umaga, ay nakatingin sa kanyang mga court at mga sundalo. Sa gitna nila ay may isang nakatanggap ng direktang utos mula sa Absolute One. Ang mismong pinuno na unang nag-unipika sa kontinente, na nagbigay sa kanya ng quest na alamin ang sikreto ng immortality. Kumbinsido ang lalaking ito na saan man siya dalhin ng kanyang paglalakbay, hindi siya mabibigo, at sumumpa siyang hindi babalik hanggat hindi pumanaw ang Absolute One at gumuho ang Empire. Sa paglipas ng panahon, naglaho ang alaala niya sa isipan ng mga tao, at walang naiwan kundi ang mga rumors. Pagkatapos ng isang panahon na hindi matukoy ang haba, sa gitna ng isang malawak na mountain range, may mga jagged peaks na nakatago sa gitna ng dagat ng mga ulap. Sa tuktok ng isa sa mga ito, nakatayo ang isang carriage at 2 tao na nakatingin sa malayo habang nagbubuntong hininga. Matagal na panahon na rin ang lumipas, sabi ng matanda sa youth na pumapasan sa kanya. Tingnan mo doon, Ashura. Iyan ang Central Plains Continent. Iyan ang lugar na iniwan ng leader mo, ako mismo, noong unang panahon sa utos ng Emperor para hanapin ang sikreto ng immortality. Sinundan ng binata ang kanyang tingin, tahimik na nakatitig sa malayo bago biglang nagpakawala ng isang malungkot na buntong hininga. Leader, nagugutom na ako. Galit na sumagot ang matanda. Lintek na bata to. Sinira mo ang mood. Hindi araw-araw ay nakakapag-memory lane ako. Nagbago ang eksena sa gitna ng pas-aikit na kadiliman. Ang tunog ng mabilis at desperadong paghinga ay umaalingaw-ngaw. Ang mga paghingal ay mula sa isang batang babae na nakahandusay sa lupa. Isang mahinang tinig ang bumulong sa kanyang tenga. Tumakbo ka, Vilya Master. Kunin mo ang Ghost-Faced Divine Sword at umalis ka na rito ngayon. Tumingin siya ng may gulat, at nakita ang kanyang head steward, ang kanyang tapat na guardian, na nakahiga sa harap niya habang naghihingalo. Sa mga huling salitang iyon, nalagutan siya ng hininga at pumanaw. Itinaas ng babae ang kanyang ulo at nakita ang kanyang mga natitirang tauhan na pinagpipire-piraso ng isang grupo ng mga grotesque monsters. Ang mga nakakangiyaw na sigaw at ang lansa ng sariwang dugo ay pumuno sa hangin, na nagpapakita ng isang gruesome scene. Nanlaki ang mga mata ng babae sa sindak habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha. Isang middle-aged man ang kumuha ng pagkakataon, itinaas ang kanyang blade para paslangin ang isa sa mga hayop. Inilabas niya ang kanyang signature move, ang Jade Shattering Slash, ibinuhos ang bawat hibla ng kanyang life strength sa atake. Pero kahit ang malakas na atakeng iyon ay hindi man lang nakakamot ang monster. Sa halip, sa sandaling tumama ang kanyang long sword sa balat nito, ang blade ay agad na nadurog sa libu-libong piraso. Binuksan ng monster ang malaking bibig nito at sumugod. Walang oras para kumilos ang lalaki, at agad siyang nalapas sa mga panga nito. Isa-isa, ang mga lalaki ay mabilis na napatay ng monstrous horde. Hindi kalayuan, nakaupo sa sanga ng puno, may isang nanunood sa buong pangyayari at tumatawa ng may galit. Dapat kang matutong magkaroon ng ambitions na akma sa iyong katayuan, di ba? Ano ang magagawa ng mga tulad ninyong worthless trash sa Ghost-Faced Divine Sword? Pero sa gitna ng kanyang pagmamayabang, bigla siyang natigilan. May napagtanto siya, mabilis niyang nilingon ang kanyang ulo. Sandali, nasaan ang Ghost-Faced Divine Sword? Nakita niya ang babae. Hawak ang espada, ang babae ay mabilis nang tumatakas. Ginamit niya ang kaguluhan ng kanyang mga tauhan bilang distraction para tumakas ng buong lakas. Ang binata, na nakabitin pa rin ng pabaligtad sa sanga habang nakahalukip-kap, ay pinanood. Ang tumatakas na babae at tumawa ng nangungutya. Akala mo ba talaga makakatakas ka? Pagkatapos ay 2 maliliit na green apparitions ang lumabas sa kanyang katawan. Agad silang humabol sa babae sa napakabilis na bilis, tumatagos sa mga puno. Sa isang kurap ng mata, nasa likuran na niya sila. Dahil naramdaman ng biglang pagbabago, mabilis siyang lumingon. Inilabas niya ang kanyang espada, nag-asinta ng isang malinis na strike sa kanilang mga ulo. Sa isang sandali, parehong napugutan ang mga baby na creatures. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Kahit nahati na sa 2, ang kanilang mga katawan ay gumagalaw pa rin. Sumugod sila para itanim ang kanilang mga pangil sa kanyang braso,
At sumigaw ang babae sa takot habang ang isang matapang na venom ay dumadaloy sa kanyang mga ugat mula sa kagat. Sa kanyang pagkataranta, nawalan siya ng balanse at nahulog sa isang rocky ledge. Ang toxin ng Baby No ay agad na gumana. Lumabo ang kanyang paningin at tumirik ang kanyang mga mata habang ang kanyang walang buhay na katawan ay bumagsak mula sa cliff face. Nagbago ang eksena sa ilang mga gumuho na ruwan sa kailaliman ng kagubatan kung saan ang maliwanag na liwanag ng bukang liwayway ay sumisikat na, itinataboy ang madilim na gabi. Nakaupo sa tuktok ng isang lone pillar, isang nag-iisang tao ang naroon. Ito ay walang iba kundi ang leader na pasan ni Ashura kahapon. Nakaupo siya doon habang tinatamasa ang sunrise at bumibigkas ng tula. Ang lahat ng mga pangyayari sa mundo ay tila isang mahabang spring dream, at ang manood ng video ng hindi ito nilalike ay mamuhay ng walang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbuntong hininga muli siya. Walang sulit na panoorin dito. Mukhang kailangan kong tingnan ng Google Review channel para sa ilang drama sa ibang lugar. Sakto namang bumalik si Ashura, pasan ng isa pang tao sa kanyang balikat. Lumingon ang leader, na curious. At ano naman iyan? Sagot ni Ashura, isang katawan. Nahanap ko siyang walang malay sa may cliff doon. Pagkarinig nito, mabilis na tumalon pababa ang leader, lumapit sa katawan. Tingnan nga natin. Ito ang babae kahapon. Ang tumakas dala ang demon-faced divine sword. Sinalanta na ng poison ang kanyang katawan, iniwan itong tuyot at baluktot. Mahirap sabihin kung buhay ba siya o patay. Ipinatong ng leader ang kamay sa kanyang wrist, tiningnan ng pulse bago nagsalita. Sa unang tingin, tila patay na siya, pero mayroon pang mahinang pulse. Ang mga tao ay mas resilient kaysa sa inaasahan ko. Convenient ito, kailangan natin ng matatanong. Anyway, gamutin natin ang bata at tingnan kung maituturo niya sa atin ang tamang direksyon. Sa puntong iyon, tumayo siya. Dinukot niya ang kanyang damit, may kinakapa. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas siya ng isang paper talisman at mabilis na pinagpalakpak ang kanyang mga kamay, na ipinitpit ito sa gitna. Ang talisman ay agad na nagsimulang bumaluktot at umikot, bumubuo ng isang maliit na vortex sa kanyang palad. Lumaki ito ng lumaki hanggang sa makalipas ang ilang sandali ay isang vial ng gamot ang lumitaw sa kanyang kamay. Para sa ganitong external wound, wala nang tatalo sa Dragon Bone True Essence. Mukhang naguluhan si Ashura, Dragon Bone True Essence. Tumango ang leader. Iyon nga, malamang hindi mo pa naririnig iyon. Alam mo naman ang anak ng North Sea Dragon King, di ba? Sabat ni Ashura, iyong mermaid. Paliwanag ng leader. Eksakto, ang mermaid. Alam mo, ang Dragon King ay may malaking utang sa akin noon pa. Noong panahong iyon, isa sa kanyang mga anak na mermaid ay nahulog ang loob sa isang mortal na lalaki. Pero dahil mermaid siya, hindi niya maipakita ang sarili sa lupa, at ito ang nagdala sa kanya ng matinding kalungkutan. Naawa ako sa batang iyon, kaya gumamit ako ng isang special technique para gawing isang pares ng human legs ang kanyang buntot. Bilang pasasalamat, niregaluhan ako ng Dragon King ng mismong vial na ito ng Dragon Bone True Essence. Gawa ito sa marrow ng isang deep sea dragon, kaya ito ay isang unparalleled remedy para sa mga external injuries. Sa sandaling ipahid ito, tatalab ito sa sugat at agad na tatubo ang bagong flesh. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang vial. Lumuhod si Ashura sa tabi ng babae, ang mga mata ay nakatitig habang nagtatanong. Oh, anong nangyari sa mermaid? Nagpakasal ba sila at nabuhay ng happily ever after? Pero ang sagot ng leader ay hindi ang inaasahan niya. Hindi, bilang side effect ng transformation, nawala ang kanyang boses at hindi niya kailanman na ipahayag ang kanyang pag-ibig. Nabalitaan ko na kinalaunan ang lalaki ay nagpakasal sa ibang babae at ang bata, ayon, winikasan ang sariling buhay. Pagkarinig sa nakakangilabot na wakas na ito, hindi napigilan ni Ashura ang kanyang galit. Ano ba yan? Anong klaseng messed up story yan? Bakit ganoon ang ending? Ano bang ginawa mo? Nagbuntong hininga ang leader. Napakawalang galang. Tama na ang foolish chatter. Marami ang sugat ng batang ito. Kailangan ko ang tulong mo rito. Pagkaraan ng maikling sandali, ang tinig ng leader ay napuno ng excitement. Tingnan mo yan. Bumabalik na ang kulay sa kanyang mukha. Gumagana ito. Sa ganitong bilis, parang nabigyan siya ng bagong buhay. Mabubuhay ang bata.
Ang mga mata ng dalaga ay dahan-daang bumukas habang ang dalawang lalaki ay tahimik na nakatitig sa kanya, naghihintay na magising siya ng tuluyan. Sa sandaling magkamalay siya, biglang napaupo ang babae sabay sigaw, deadma kina Ashura at sa leader, praning niyang tiningnan ang paligid, sumisigaw ng, ang Divine Sword. Nasaan ang Divine Sword? Pagkatapos ay nagkandara pa siya sa kanilang cart, pinagtatapon ang mga pots at pans habang hinahanap ang demon-faced Divine Sword. Ang dalawang lalaki na nakatayo sa likuran niya ay litong-lito. Ang demon-faced Divine Sword. Tunog pangalan ng isang blade, di ba? Ang tunog ng kanilang mga boses ay nagpagulat sa babae, at lumingon siya para harapin sila. Ang leader ay nagbigay ng isang disarming smile at itinaas ang kanyang kamay. Hello doon, miss. Si Ashura, na walang pakialam, ay tumalikod para tawagin ang kanyang kabayo. Sige na, hayop ka. Halika rito para matali ko ang mga ito. Ang mukha ng dalaga ay bakas ang tensyon habang nakasimangot sa kanila. Nagsalita ulit ang leader. Tila nagkaroon ng masamang nightmare ang binibini. Kailangan mong magpakalma. Hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang sumugod ang babae, idiniin siya sa lupa. Kayong mga maruruming bandits, saan ninyo itinago ang aking Divine Sword? Sabihin niyo na, ibigay niyo na ngayon. Hindi makapaniwala si Ashura sa kanyang nakikita. Leader, hoy, anong ginagawa mo, baliw na babae? Pagkaraan ng ilang sandali, abala na si Ashura sa paghahanap sa matataas na damo. Samantala, ang babae ay nasa chokehold pa rin ang leader, ayaw pakawalan ang kanyang hostage. Sumigaw siya kay Ashura, hindi mo pa rin mahanap. Nagreklamo si Ashura sa inis. Umiiral ba talaga ang tinatawag na Divine Sword na yan? Kanina pa ako naghahanap, at wala talagang anuman dito. Bilang tugon, mas hinigpitan ng babae ang kanyang braso sa leeg ng leader, na naging kulay crimson na ang mukha. Itigil mo ang pagrereklamo at hanapin mo yan. Kung ayaw mong makitang mawala ang buhay ng iyong mahal na leader, magmadali ka. Kung hindi mo mahanap sa susunod na 10 minuto, ang buhay ng matandang ito ay forfeit. Galit na itinapon ni Ashura ang hawak niyang mga damo. Lintek na, ito pa ang pasasalamat na nakuha natin sa pagliligtas sa kanya. Sakto namang lumapit ang kanyang warhorse na may espadang kagat-kagat sa mga panga nito. Tuwang-tuwang kinuha ni Ashura ang blade at itinaas sa hangin. Hoy, may nahanap akong mukhang espada. Ito na ba to? Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa tuwa nang makita ang demon-faced Divine Sword. Agad niyang binitawan ang leader, hinablot ang treasured blade at niyakap ito ng mahigpit. Mabilis na tumakbo si Ashura sa tabi ng kanyang leader para tulungan itong tumayo. Ang dalawang lalaki ay mabilis na nag-impake at kinarga ang cart, naghahandang umalis. Lahat ba ay nakabalot na at handa na? Kung gayon, fair na. Mukhang magkakaroon ako ng nightmares tungkol sa babaeng iyon. Pero kabaligtaran ng kanilang inaasahan, ang dalaga ay tahimik na sumakay sa kanilang cart, binabaliwala ang kanilang mga gulat na mukha. Nagutos siya, dadalhin niyo ako sa Heavenly Marshall Valley. Ang leader ay sobrang galit na isang palpable aura ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Dahil nakatalikod siya, walang malay ang babae at tuloy-tuloy lang sa pag-uutos. Heavenly Marshall Valley, kailangan kong makapunta roon. Nanliit ang mga mata ng leader, may mapanganib na killing intent na kumikislap sa mga ito. Excuse me, naging sobra na ang pagtitimpi ko dahil ikaw ang unang taong nakasalamuhan namin sa Gosham. Pero para magkaroon ka ng audacity na umasta ng ganyan, bumaba ka sa cart na ito bago kita mapilitang sipain pababa. Mabilis siyang pinigilan ni Ashura mula sa likuran, pinipigilan siyang gumawa ng bagay na pagsisisihan niya. Sa sandaling iyon, isang nakakapangilabot na halakhak ang umalangaw mula sa itaas. Ang binata ay nahabol na sila at ngayon ay nakabitin ng pabaligtad sa sanga ng puno, nakatingin sa grupo sa ibaba. Well, nandito lang pala kayo. Aaminin ko, medyo nagulat ako na buhay ka pa, alam mo namang ako, si Zachuan, ang naghahanap sa iyo, at heto katpastrol lang sa ganitong lugar. Masyado itong bold para paniwalaan. Tumangala ang babae sa kanyang humahabol, nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. Lintek, akala ko talaga naligaw ko na sila. Si Ashura at ang kanyang kasama ay tumangala rin, litong-lito. Ano ba yan? Nagsasalitang monkey. Hindi yan monkey. Tao iyan. Tingnan mo, may sapatos pa.
Hoy, baka dapat natin siyang tapunan ng saging. Leader, saan naman tayo kukuha ng saging dito? Hoy, ikaw, huwag kang mag-aksaya ng oras sa walang kwentang bagay na ito at Terena. At para sa batang paslit na iyan, bumaba ka na riyan ngayon. Tumalon si Zatuan mula sa puno, hinaharangan ang kanilang daan. Hoy, kayong dalawang meatheads doon. Anong klaseng nonsense ang pinagsasabi nyo? Gusto nyo bang hayaan ko ang aking ahas na lulunin kayo ng buo? Tingnan natin kung makakasalita pa kayo mula sa loob ng kanilang mga tiyan. Ang dalawang lalaki ay tumingin sa kanya ng may paghamak, walang sinasabi. Tumingin si Ashur sa matandang leader para sa kanyang opinyon. Iyong lalaki doon, sigurado akong iniinsulto tayo, hayaan mong turuan ko siya ng leksyon. Tumango ang matandang leader ng walang pag-aalinlangan. Sige lang, sakto namang nagulat ang dalawa at mabilis na lumingon. Ang babae, na hindi nila mapaalis, ay kusa palang bumaba ng cart. Hindi ko hahayaang madamay ang mga civilian sa mga usapin ng martial world. Haharapin ko siya para bigyan kayo ng oras. Kayong dalawa, umalis na kayo rito. Takbo sa pinakamalayong lugar na kaya nyo. Ang dalawang lalaki ay gulat na gulat sa hindi inaasahang act of heroism. Humakbang ako pasulong, huminga ng malalim. Humigpit ang kapit ko sa hilt ng aking espada habang iniisip sa sarili. Wala akong ideya kung gaano ko siya katagal mapipigilan, pero kailangan kong manindigan anuman ang mangyari. Kahit man lang hanggang sa makalayo ang dalawang iyon. Kung mahihiram ko lang ang kapangyarihan ng Divine Sword ngayon, perpekto sana iyon. Biglang hamarang si Ashur sa harap ko, hawak ang isang mahabang staff. Sinabihan niya akong umatras. Hindi madalas na pinapayagan ako ng leader na mag-enjoy ng kaunti. Sino ba ang weirdo na ito na humaharang sa daan ko? Sumigaw ako sa Taranta. Sabi ko umalis na kayo rito. Ano bang iniisip niyo? Hindi niyo siya mapapantayin. Bigla akong napaigtad. Ang mga mata ko ay napatingin sa ibaba. Ang ghost-faced divine sword sa kamay ko ay matinding nanginginig. Habang humahakbang si Ashura, bigla siyang natigilan. Sa gulat niya, nakita niyang may mga dambuhalang monster snakes na lumilitaw at pumupulupot kay Zan. Nakatingin sa mga higanteng serpiente, nagsimulang maniwala si Ashura na ang banta ng lalaki kanina ay hindi lang bluff. So yung sinasabi mong lulunin ng mga ahas ay hindi lang pala kay abangan, ha? Nagpakawala si Zatuan ng isang malamig at mapanghamak na tawa. Ang bayad sa daldal mo ay isang kamatayang puno ng hellish agony. Sa isang kaway ng kanyang kamay, inutusan niya ang kanyang mga alaga na sumugod. Ang mga malalaking ahas ay sumugod pasulong, gumagapang patungo kay Ashur sa napakabilis na bilis. Itinaas ni Ashur ang kanyang staff para ipagtanggol ang sarili. Pero sa sandaling iyon, ang aking ghost-faced divine sword ay lumipad sa hangin at tumama sa kanya mismo sa ulo. Hindi inaasahan ni Ashur ang atake mula sa akin, kaya hindi siya nakailag. Ang tama ay nagpabagsak sa kanya sa lupa. Maging ang sumusugod na ahas ay natigilan, gulat sa biglang pangyayari. Ang leader sa cart ay nakaupo lang doon, laglag ang panga na walang ideya sa nangyayari. Bigla siyang sumabog, sumugod pasulong at hinawakan ako sa collar. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ikaw na reckless brat? Hindi man lang ako napaigtad, tinabig ko lang ang kamay niya at sumigaw, gamitin mo ang espada. Wala nang ibang makakatago sa mga scales ng mga monster snakes na iyan. Sa malayo, isang tingin ng tunay na tensyon ang dumaan sa mukha ni Zatuan. Iyan ba ang ghost-faced divine sword? Isang malaking bukol na ang nabubuo sa ulo ni Eta, Ashur. Naupo siya, nakatitig ng tulala sa espadang nasa lupa. So, ito pala yung divine sword thing, ha? Umungal si Zatuan sa kanyang malaking ahas. Anong tinitingin-tingin niyo? Kunin niyo siya bilis. Pigilan niyo siya. Sumugod ang higanteng ahas, ang malalaking panga nito ay gustong sakmalin si Etula, na wala namang pakialam. Nanatili siyang nakaupo, dahan-dahang pinupunit ang tela mula sa demon-faced divine sword. Sa sandaling humiwalay ang tela, ang dalawang mata sa mismong blade ay nagsimulang magliwanag. Nagpakawala ito ng isang nakakasilaw na puting liwanag. Maging si Ashura ay hindi mapigil ang mabigla sa nakita. Ang leader, na nanunood mula sa malayo, ay nagulat din sa flash at lumingon. Inisip ng babae sa sarili, sinasabi nilang ang demon-faced divine sword ay pumipili ng sarili nitong master.
Nagre-react ito sa batang iyon. Pero paanong ang isang punk na tulad niya ay mapipili ng demon-faced divine sword? Sa harap ng mga mata ni Zatwa na puno ng sindik at kawalan ng paniniwala, dahan-daang binunot ni Ashura ang demon-faced divine sword, pagkatapos ay umikot at nagpakawala ng isang slash. Ang higanteng ahas, habang sumusugod na buka ang mga panga, ay direktang tinamaan ng atake. Ang mga scales nito, na mas matigas pa sa forged steel, ay parang manipis na hiwa ng karne sa harap ng demon-faced divine sword. Ang katawan nito ay madaling nahati sa dalawa ng swing ni Eita. Sa pagkakakita rito, nalaglag ang panga ng babae sa matinding shock. Ang leader sa tabi niya, gayunpaman, ay nanatiling kalmado, tila hindi nagulat sa resulta. Ang isang atakeng iyon ay napakalakas na nagpira-piraso sa higanteng ahas sa isang madugong gulo ng 8 piraso. Ang pawis ay tumatagaktak sa mukha ng babae na parang ulan. Sa sandaling ito, sigurado na, siyang si Ashura ang tunay na master ng demon-faced divine sword. Matapos harapin ang higanteng ahas, tumingin si Ashura sa long sword. Oo, nagsisimula ko ng magustuhan ang espadang ito. Muli niyang iwinasiwas ang blade, ang kanyang tingin ay nakapako kay Zatwan. Fair na sa isa pang round. Nanliit ang kanyang mga mata ng malamig habang ipinapadaloy ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang mga kamay, ang demon-faced divine sword ay nagsimulang lumaki. Ang babae ay muling naiwang tulala. Ang espada, lumaki ang sukat nito. Pagkatapos ay tumalon si Ashura sa hangin, iwinawasiwas ang dambuhalang blade na may kasamang ungol. Takot na takot si Zatwan, iniisip na ang atake ay para sa kanya. Pero sa hindi inaasahan, umasta si Ashura na parang isang tunay na maniac. Ibinaba muli ang espada sa malamig ng bangkay ng ahas. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtadtad dito, walang tigil na tinatadtad ang katawan ng ahas mula ulo hanggang buntot. Ang bangkay ng ahas ay mabilis na naging maliliit na chunks. Sa gitna ng kanyang baliw na pagtadtad, ang demon-faced divine sword ay biglang nabali sa dalawa. Lahat ng naroon ay gulat na gulat sa pangyayaring ito. Napaluhod ang babae sa desperasyon, hawak ang kanyang dibdib at humahagulgol, "Diyos ko, ang puso ko." Tinitigan ni Ashura ang sirang espada sa kanyang kamay ng sandali, pagkatapos ay mapagpa siyang itinapon ito. Ano ba yun? Isang single-use sword o kung anuman. Hindi na nakapagpigil ang babae at sumigaw, "Hoy, ikaw na inutil. Alam mo ba kung anong klaseng espada iyon? Tatapusin na kita ngayon din, ikaw na miserable punk." Hinawakan siya ng leader mula sa likuran, sinusubukang pakalmehan siya. "Pagtiisan mo na lang. Sige na, pagtiisan mo." Sa tapat nila, pinanood ni Zatwan ang buong eksena. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tawa. Buhay ako dahil sa katangahan niyo. Haha, hindi siya pinansin ni Ashura at naglakad para pulutin ang kanyang club. Ikinaway ni Zatwan ang kanyang kamay, inuutusan ang mga natitirang ahas na sumugod. Kahit na nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang para sa demon-faced divine sword, tapos na ang oras para sa laro. "Sulong, aking mga anak. Ipaghiganti ang inyong kapatid na brutal na pinaslang." Pinanood ni Ashura ang kawan ng mga ahas na sumusugod sa kanya ng walang bakas ng takot, nananatiling nakatayo ng may dangal. Ang babae sa carriage, gayunpaman, ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Agad niyang hinawakan ang reins, sinusubukang patakbuhin ang kabayo. Mali ang lahat ng ito. Kung hindi tayo tatakbo ngayon, huli na ang lahat. Pero kahit anong pilit niya, tumanggi ang kabayo na humakbang kahit isang beses. Hindi niya mapigil ang sumigaw sa inis. Itong bobong kabayo na to. Pinaalalahanan siya ng leader na nakaupo sa likuran niya, walang silbi yan. Hindi yan nakikinig sa kahit kanino kundi sa amin. Pagkarinig niyon, lumingon ang babae at hinawakan siya sa collar. Kung gayon, patakbuhin mo na ang cart na ito ngayon. Galit na tinabig ng matanda ang kamay niya. Ang batang ito ay hindi ka panipaniwala. Ang bata ko ay nasa gitna pa ng laban. Hinawakan muli ng babae ang kanyang mukha. Maaari na nating hanapin ang katawan mamaya. Kung hindi tayo aalis dito ngayon, lahat tayo ay mamamatay. Bigla, isang malakas na tunog ng impact ang umalangaw mula sa likuran nila. Sa gulat sa shockwave, mabilis na lumingon ang babae. Sa likuran nila, iwinasiwas ni Ashura ang kanyang staff, winasak ang ulo ng isang higanteng ahas.
Ang isang atakeng iyon ay bumaon sa ulo ng ahas sa ilalim ng lupa, nagsasalsal ng dugo sa paligid habang ang lupa mismo ay nabaak sa lakas. Si Zatuan ay nangilabot, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ano ba ito? Isa pang higanteng ahas ang sumugod pasulong, ang mga panga nito ay buka, gustong kagatin si Ashura. Pero bago pa man ito makakagat, ang staff ni Ashura ay bumagsak ng direkta sa nguso nito, nagpalsik sa kalahati ng mga pangil nito. Ang lakas ng tama ay nagpalipad sa katawan nito paatros. Ang dambuhalang ahas ay tumalsik sa isang malalayong cliff face. Isa na namang bagsak, nakabaon sa bato at rubble dahil kay Ashura. Halos kababagsak lang yun ng isa pang sumugod, buka ang mga panga, tila walang kahit anong takot. Binigyan siya ni Ashura ng isang malamig at matigas na tingin. Pagkaraan ng isang sandali, sariwang dugo ang sumabog sa hangin. Tinitigang mabuti ni Zatuan, umaasa na ang kanyang ahas ay tuluyan ng napunit si Ashura. Pero sa kanyang matinding pagkabigo, ang dugo ay bumubulwak mula sa mismong katawan ng ahas. Parang isang god of slaughter, walang tigil na iwinasiwas ni Ashura ang kanyang staff, binubugbog ang katawan ng ahas hanggang maging malambot na sapal. Habang tinatapos niya ang pagwasak sa bangkay ng ahas, dumiretso siya kay Zatuan. Dahil hindi handa, sinalo ni Zatuan ang tama ng direkta. Ang staff ni Ashura ay tumama sa kanyang dibdib, na nagpalipad sa kanya paatros. Ang binata ay lumipad sa hangin hanggang sa sumalpok siya sa isang puno, na dapat sana ay nagpatigil sa kanya, pero sa sandaling tumama siya, ang puno ay nadurog sa mga splinters. Ilang mas malalaking puno sa likuran nito ang nabali at gumuho sa isang chain reaction. Ang battlefield ay isang eksena ng ganap na pagkawasak kasama ang mga bangkay ng apat na higanteng ahas na nakakalat. Tumingin si Ashura sa malalayong guho at nagbuntong hininga sa pagkabigo. Walang espesyal, puro tahol lang. Ang babae sa cart ay nanigas sa kinatatayuan, ang malamig na pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. Si Zatuan ay nakahiga ng walang galaw sa gitna ng mga labi, walang malay, hindi alam ang kapalaran. Sa lupa, ang hilt ng demon-faced divine sword ay nanginginig pa rin ng matindi. Si Ashura at ang kanyang grupo ay pinatakbo na ang kanilang kabayo, hinihila ang cart palayo sa eksena. Ang babaeng kasama nila ay nagkaroon ng ganap na pagbabago sa ugali. Taos-puso siyang yumukod ng mababa sa kanilang dalawa. Ako ay si Xie Xiaoming, ang master ng Xie Family Manor. Nabigo akong kilalanin ang inyong kadakilaan at malalim ko kayong na-offend. Humihingi ako ng inyong kapatawaran. Ang leader, na ang mukha ay kasing dilim ng thundercloud, ay kumaway ng parang nagtataboy. Pinatatawad ka na, ngayon, pakiusap bumaba ka na sa aking cart. Hindi bumaba si Xing, sa halip ay nagpatuloy. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon na makabawi, nais ko kayong i-host sa Tanwu Valley. Nagngit-ngit ang leader, sabi ko nang ang ayos na, Sagot ni Xing, kung gayon ay kukunin ko yan bilang inyong pagsang-ayon. Ako ang mangganguna sa daan. Sumigaw ang leader sa inis. Hoy, bingi ka ba o ano? Sabi ng hindi pupunta, baba sa cart ngayon. Dahil hindi siya mapaalis, ang kawawang leader ay sumubok muling makipagnegosasyon. Sasabihin ko ito ng isa pang beses. Dadalhin ka lang namin hanggang sa Tanwu Valley. Iyon lang. Tumanggo ang babae. Naiintindihan ko. Pagpapatuloy ng leader. Pagdating natin sa Tanwu Valley, maghihiwalay na tayo. Wala nang strings attached. Nakuha mo. Masayang tumanggo ang babae. Nakuha ko. Si Ashura, na nagmamaneho ng cart, ay biglang lumingon at nagtanong, at paano kung magbago ang ihip ng hangin at magpumilit kang kumapit sa amin para sa iyong buhay? Sumigaw pabalik si Xie Xiaoming, galit na galit. Makinig ka rito, bastos ka. Handa na sana akong palampasin ang sirang ghost-faced divine sword, pero ngayon nagsasalita ka tungkol sa kung sino ang nanghuhuli kanino. Gusto mo bang makita kung ano ang hitsura kapag ako na ang nanghuhuli, ha? Tarantang ikanaway ng leader ang kanyang mga kamay. Hindi, ayos na ako. Hayaan mo na lang. Akong umalis, please. Ang mga bata talaga ngayon ay laging cranky. Kailangan mo siyang patawarin. Pagkatapos ay mabilis niyang nilingon si Ashura para sigawan. At ikaw, itikom mo ang iyong bibig. Sige na, kung gayon. Ayos na, fair na. Kanina pa tayo sa kalsada na parang walang katapusan. At sa ganoong paraan, ang tatlo sa kanila ay sumunod sa landas, patungo sa Heavenly Marshall Valley.
Pagkaraan ng ilang oras, pabalik sa eksena ng labanan, dalawang bagong tao ang dumating. Si Zatuan, na sa paanuman ay nakaligtas, ay gumapang palabas mula sa mga guho at lumuhad sa harap nila. Matapos niyang isalaysay ang buong kwento, gulat ang dalawang bagong dating. Isang bagnuting matanda at isang punk sa isang horse-drawn carriage. Sinasabi mong sila ang nag-iwan sa iyo at sa mga Iron Armored Guards ng Wei Clan sa ganitong kalagayan at nagawa pang wasakin ang Ghost-Faced Divine Sword. Nagpilit si Zatuan na maupo, sumasagot, tama po iyon. Ang nakahod na tao ay yumuko, pinulot ang hilt ng espada para suriin ito, ang manggahas na sirain ng isang divine weapon tulad ng Ghost-Faced Divine Sword. Sino ba sa mundong ito ang mga absolute monsters na ito? Pagkatapos ay nagtanong ang lalaking may pilak na buhok, maaari kayang sila ay mga associates ng Thick Clan's master, si Thick Tuden. Umiling si Zatuan, hindi po ako naniniwalang sila ay mga kakampi, sir. Ang lalaking may pilak na buhok ay dahan-daang tumayo. Naiintindihan ko, ako na ang bahala sa kanila. Nang makitang aalis na siya, tumawag si Zatuan. Natatandaan ko ang kanilang mga mukha. Pakiusap payagan niyo akong hanapin sila. Pero pinigilan siya ng nakahod na tao. Hinding-hindi, kailangan mong manatili rito at magpagaling mula sa iyong mga sugat. Lumingon si Zatuan at nakiusap sa kanya. Gasgas lang po ito. Pakiusap bigyan niyo ako ng pagkakataon na ipaghiganti ang aking mga nahulog na kapatid gamit ang sarili kong mga kamay. Ang nakahod na tao ay mahigpit na ipinatong ang kamay sa kanyang ulo, ang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Bingi ka ba? Nawala mo ang lahat ng Iron Armored Guards. Hindi mo man lang nagawang protektahan ang Ghost-Faced Divine Sword, at mayroon ka pang lakas ng loob na humingi ng isa pang mission. Habang nagsasalita siya, lalong humigpit ang kanyang kapit. Ang life force ni Zatuan ay marahas na hinigup mula sa kanyang katawan. Ang lalaking may pilak na buhok ay naglakad lampas sa kanya, pinagmamasdan ang eksena. Tumingin siya sa mga bakas sa lupa, mga bakas ng carriage. Nag-isip siya sa sarili. Papunta sila sa Yellowwood Mountain. Nanatili siyang nakatayo doon ng sandali bago lumingon sa likod. Sa oras na ito, ang nakahod na tao ay na-drain na si Zatuan, walang naiwan kundi isang tuyot na balat. Nagtanong ang lalaking may pilak na buhok ng may pag-aalinlangan, sinasabi mo na sa pag-absorb ng kanyang essence, nakuha mo ang kanyang kakayahan na kontrolin ng mga Iron Armored Guards. Sagot ng nakahod na lalaki, tama iyan. Gayunpaman, dahil wala nang natitirang mga Iron Armored Guards, natatakot akong walang paraan para subukan ito. Idinagdag ng lalaking may pilak na buhok, anuman ang mangyari, dahil dumating na ito sa ganito, mas mabuting harapin na natin ang dalawang suspects na iyon bago tayo bumalik. Ang eksena ay lumipat sa isang inn na matatagpuan sa kailaliman ng kagubatan. Ang carriage ni Asher ay nakaparada sa labas. Tila tumigil sila para magpahinga at magpalamig gamit ang inumin. Maya-maya pa, isang grupo ng mga lalaki ang lumapit. Bawat isa sa kanila ay may dalang espada, at lahat sila ay may itsura ng mga seasoned martial artists. Patungo sila sa inn, hindi malinaw ang kanilang mga intensyon. Ang innkeeper ay tila hindi nagulat nang makita silang pumasok. Ang kanilang pinuno ay lumapit at nagtanong sa mahinang boses. Ang master ng Thick Clan, si Thick Tuden, dinala ba niya ang Ghost-Faced Divine Sword kasama niya? Ang innkeeper ay sumagot din ng pabulong. Hindi niya ito dala nang pumasok siya. Hindi ko pa ito nasesuri ng maigi, pero malamang na nakatago ito sa carriage sa labas. Nagpakawala ng isang malamig na senggal ang lalaki. Malalaman din natin iyan mamaya. Ang kanyang mga tauhan ay kumalat, pumupwesto sa paligid ng establishmento. Hindi sila agad kumilos, sa halip ay pumili ng magkakahiwalay na tables para maupo. Samantala, si Asher at ang kanyang dalawang kasama ay nasa isang table sa sulok na kumakain. Matapos pakinggan ang maikling paliwanag ni Thick Tuden, nagkomento ang leader ng may paghanga. Ang martial world, kamo, ginagarantiyahan ng autonomy ng royal family at ng imperial court. Isang tunay na kakaibang worldview. Komento ni Asher habang kumakain. Tunog parang isang divine cult, di ba? Dinukot ng leader ang kanyang damit, may hinahanap. Ang divine cult ay isang ganap na kakaibang hayop. Hindi masyadong tama ang paghahambing na iyan. Mabilis siyang naglabas ng isang maliit na cloth pouch at iniabot ito kay Thick Tuden. Anyway, ito ay para sa iyo.
Ang orihinal kong plano ay ihatid ka lang sa Heavenly Marshall Valley, pero naging seryoso ka sa iyong paliwanag. Ituring mo itong tanda ng aking pasasalamat. Kinuha ni Thick Tuden ang pouch, tinitingnan ito ng may paghihinala. Ano ito? Paliwanag ng leader. Iyan ay mga seeds na sinubukan kong i-modify gamit ang Immortality Herb, pero nabigo ako. Kung gagamitin ng tama, maaari silang maging mas potent kaysa sa one-time used rin Ghostface Divine Sword na iyon. Sa sandaling marinig niya ang pagbanggit sa Ghostface Divine Sword, nag-init si Thick Tuden at sumigaw. Sinong nagsabing ito ay isang one-time use item? Pagkarinig sa pangalang Ghostface Divine Sword, ang lahat ng iba pa sa tavern ay agad na lumingon para tumingin. Sabi ba niya Ghostface Divine Sword? Oo, narinig ko ng malinaw. Pagkalipas ng ilang sandali, kumalma si Thick Tuden at nagpakawala ng isang buntong hininga. Sige, nakuha ko na. Mag-iingat ako. Hindi naman sa may alam ako sa pagtatanim ng kahit ano. Bulalas ng leader sa kaba. Anong sabi mo? Kung susubukan mong itanim ang mga iyan, may mga taong mamamatay. Nakikinig ka ba sa akin? Tila hindi siya pinansin ni Thick Tuden, casual na humihigop ng kanyang tsaa. Oo, nakuha ko na. Sabi ni Asher nang may bakas ng pagkainis. Dapat ba nating bawiin iyon mula sa kanya? Binago ni Thick Tuden ang paksa. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ano ang pangalan ng taong kanina niyo pa hinahanap? Sagot ng leader, sinong nagsabing may hinahanap kami? Tinitiyak ko sa iyong wala akong binanggit na pangalan. Nang marinig ito, ang mukha ni Thick Tuden ay naging maskara ng confusion. Maya-maya pa, isang kamay ang biglang sumulpat mula sa likuran at marahas na isandig ang ulo ni Asher sa mesa. Sa wakas ay gumawa na ng hakbang ang mga lalaking iyon. Nang makita ang gulo, mabilis na tumayo si Thick Tiden, ngunit bago pa siya makakilos, isang long sword na ang nakadikit sa kanyang leeg. Dahan-dahan lang, binibini. Ang pagpapanik ay walang malulutas. At dapat ding magpakabait ang matandang iyon. Ayoko ng paligoy-ligoy pa, kaya didiretso na ako. Alam kong hawak nyo ang Ghostface Divine Sword, ibigay nyo iyan ng maayos, at bibigyan ko kayong tatlo ng walang sakit na katapusan. Nanlaki ang mga mata ni Thick Tuden, ang pawis ay tumutulos sa kanyang mukha na parang ulan. Tinitigan siya ng matindi ng lalaki ng sandali, at nang hindi siya sumagot, nagpatuloy ito, hindi ba't sinabi ko nang ayoko nang nag-aaksaya ng oras? Mukhang hindi naiintindihan ni Master Thick dito. Siguro ang pagkuha sa isa niyang braso ang magpapalinaw sa lahat. Ang leader, na nakaupo sa tabi nila, ay nagulat. Ano iyon? Si Ashura, na nakadiin pa rin sa mesa, ay biglang nagsalita. Leader, sawang-sawa na ako rito. Permission na bakbakan sila. Kalmadong humigop ng tsaa ang leader at tumango. Nang marinig ang kanilang usapan, nagngit-ngit ang ngipin ng gang leader. Mga hayop kayo. Sa pag-aproba ng leader, si Ashura, na pinipigilan, ay biglang bumalikwas pataas. Walang kahirap-hirap niyang iwinaksi ang malaking lalaking humahawak sa kanya, saka nagpakawala ng isang malakas na suntok diretso sa mukha ng lalaki. Ang suntok ay may dalang matinding puwersa, hindi lang nagpalsik ng mga ngipin, kundi nagpabagsak din sa buong grupo ng mga goons na nasa likuran niya. Sa isang tira na iyon, isang katlo ng mga bandits ang humandusay sa sahig, tuluyang hindi na makatayo. Sinamantala ni Thick Tuden ang pagkakataon para magbigay ng isang matinding suntok sa thug na may hawak ng espada sa kanyang leeg. Naglabas si Ashura ng tela para panasan ang kanyang mukha, saka ito itinapon, mukhang napaka-imposing. Ang mga natitirang bandits ay nagmamadaling tinulungan ang kanilang leader na makatayo. Boss, okay ka lang ba? Ang mukha ko, ang hayop na iyon. Tumayo siya, itinuro ang kanyang mga tauhan at umungal, sugurin niyo siya. Patayin niyo silang lahat para sa akin. Hindi nagpakita ng takot si Ashura. Sa halip, isang smirk ang lumitaw sa kanyang mga labi. Iyan ang sinasabi ko. Kumuha si Thick Tuden ng isang long sword, at bumantong hininga. Well, mukhang kailangan ko ng makialam. Winigiwi lang ng leader ang kanyang kamay sa kanya. Miss, maupo ka lang at magtsaa. Ang taong iyan, si Ashura, ay kinamumuhian kapag may nakikialam sa kanyang mga lakad. Manatili na lang tayo rito at I-enjoy ang ating inumin. Ang mga natitirang thugs ay agad na dagsang sumugod kay Ashura sa isang wave.
Wala ni Katiting na intensyon si Asher na umiwas, nanindigan siya ng may air of complete indifference. Ang sulok ng kanyang bibig ay kumerba sa isang ngisi, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa purong excitement.